Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na iisang tao lang si Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping base sa resulta ng pagkukumpara ng kanilang mga fingerprints. Si Guo Huaping ay natuklasang pumasok sa bansa gamit ang isang Special Investor Resident Visa o SIRV noong 2003 kung saan siya ay 13 taong gulang pa lamang. Patuloy na mga itinatanggi ng kampo ni Mayor Alice Guo ang nasabing alegasyon. Nauna na sinabi ng kanyang kampo na ang kanyang ina ay isang Pilipino na nagsilbing kasambahay ng kanyang Chinese na ama. Nitong nagdaang linggo ay binasura ng ombudsman ang hiling ni Mayor Alice Guo na bawiin ang hanggang 6 na buwang preventive suspension sa kanya kaugnay ng iligal na operasyon ng mga pogo sa Bamban, Tarlac. Eto, kaugnay ng usaping nga, makakausap po natin ang isa sa mga miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ang isa sa mga masusing nag-iimbestiga sa katauhan ni Mayor Alice Guo, si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang araw, Senator Gatchalian. Welcome po sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Good morning, Attorney Danny. Magandang umaga at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa iyong palatuntunan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Senator Gatchalian. Sir, kayo po yung unang nag-expose ho talaga ng mga dokumento na ang Chinese passport holder na si Guo Huaping at si Mayor Alice Guo ay iisa. Ngayon ho, ano ho yung reaksyon ninyo na talagang kinumpirma na ho ito ng ating NBI? I'm sure you very well know, Attorney Danny, na wala nang kawala dito, wala nang kaduda-duda. Sabi nga ni Director Santiago ng NBI, infallible itong ebidensya at pag-matching nila ng fingerprints. Infallible meaning walang pagkakamali dahil tama siya, no? Itong pag-matching ng fingerprints, gold standard to internationally at ginagamit to sa maraming krimen at maraming kaso. At ginagamit to sa pag-identify, paghahanap ng mga tao o pinamatch natin yung identification ng mga tao. Kaya wala nang kaduda-duda, 101% na si Alice Guo ay si Guo Huaping and vice versa. Ngayon sir, ano po yung susunod na hakbang ng inyong komite no? Ukol ho dito sa development ho na ito? I understand meron ho kayong hearing after 2 weeks ho? Mas Nilalakihan pa namin yung aming pag-iimbestiga at titignan namin yung buong nangyayari sa ating bansa. Dahil nga napatunayan natin ngayon na ito na siguro yung pinaka-high profile ng isang late registration na naabuso. Alam natin may mga late registration pero ito na yung pinaka-high profile pagdating sa late registration. Ang tingin ko ito ay isa lang sa marami pang Alice Guo na umiikot at naglalakad at nagnenegosyo dito sa ating bansa. Ibig sabihin maraming dayuhan ang tingin ko maraming dayuhan umabuso rin itong late registration natin. At dahil naabuso ito, sila ay naging Pilipino, nakakabili sila ng lupa, nakakapagtayo sila ng kumpanya at ito ay isang malaking problema sa ating sistema dahil in the case ni Alice Guo, nakatakbo pa siya bilang lingkod bayan ng ating bansa, naging mayor pa siya. At tingin ko kung hindi natin na-expose si Alice Guo, baka naging congressman pa siya, naging governor, baka naging senador rin o iba pang posisyon dahil siya ay kiniklaim niya sa sarili niya, siya ay isang Pilipino. Ayan nga ho, Senator, talagang nakakatakot nga ho yan. Talagang marami pa hong posible. At marami pang Alice Guo na nagkalat talaga dito sa buong Pilipinas. Sir, sa tingin niyo ho ba, voluntaryo pa hong dadalo si Mayor Guo sa mga pagdinig niyo ho sa Senado? Tingin niyo ho ba nasa Pilipinas pa ho siya? So far sa information namin galing sa Bureau of Immigration, nandito pa siya. At mahirapan na siya umalis dahil nag-file ng kaso ang PAOK at meron ng lookout bulletin para sa kanya. At dapat siya dumalo dahil may supina. At alam naman natin kung may supina, mandato ka na na dumalo sa isang pagdinig. Kung wala, pwede siyang maaresto para dalhin siya sa Senado at para mag-attend ng hearing.
Sir, ito naman sinabi ng Office of the Solicitor General na nakahanda ho silang magsampa ng kasong quo warranto laban kay Mayor Guo dahil nga ito sa development ho na ito. Meron na ho bang listahan ho ng mga kaso ang inyong komite na plano nyo ho nga irekomenda na isampa laban kay Mayor Guo? Base sa pagdinig natin sa hearing, lumalabas na ang daming kaso na maisasampa kay Guo Huaping. No? Tatawagin ko na siyang Guo Huaping dahil yan talaga yung totoong pangalan niya. Unang-una, nasampahan na siya sa ombudsman. So yan ay tumatakbo na. Pangalawa, sinampahan na rin siya ng PAOK at DOJ sa human trafficking. Pangatlo, sasampahan rin siya sa money laundering. Lumabas rin yan sa pagdinig. At alam ko, meron na rin letter of authority ang BIR. So masasampahan din siya ng tax evasion. Dahil kung titignan natin yung kanyang SALN, hindi tugma doon sa tax return na fina-file niya sa BIR. So ibig sabihin, maliit lang yung kita o halos walang kita ang fina-file niya sa BIR, pero yung kanyang ari-arian ay napakalaki at hindi nagtutugma. So and ultimately sir, no, request ho natin talaga ay ma-deport itong si Guo Huaping mula dito sa ating bansa. Dapat managot muna siya doon sa mga kasong ifa-file sa kanya dahil nga dito nangyari sa ating bansa ang krimen at linabag niya yung ating batas. So dapat managot muna siya, no, dito sa ating bansa. At bago natin ma-deport, no, dahil lumalabas hindi na siya Pilipino eh. Makakancel niya yung kanyang birth certificate at birth certificate lang naman yung kanyang ebidensya na siya ay isang Pilipino. Pero kung makakancel na yan, babalik na siya doon sa original niyang citizenship. Yun ay Chinese dahil base sa kanyang passport kay Guo Huaping, Chinese yung kanyang citizenship. Senator, ito isa sa mga panayam ho no, ng abogado ni Mayor Guo. Sinabi ho niya na pinayuhan niya itong tumakbo uli ito si Mayor Guo sa darating na election next year ho. No? Ano po ang reaksyon niyo ho dito? Dapat mapigilan yan ng COMELEC at alam ko ang COMELEC nag-issue na rin ng statement na motu proprio, mag-iimbestiga na rin sila dahil nga sa sobrang obvious at sa sobrang high profile nito at yung ebidensya ay sobrang solido na. Ang COMELEC pwedeng motu proprio mag-iimbestiga dito sa kasong ito. At kahit ngayon na nakaupo siya, mag-iimbestiga sila, gagamitin yung mga ebidensyang lumabas at pwede nilang gamitin to para ma-disqualify na siya sa pagpa-file ng kanyang certificate of candidacy. Sir, ito ang dami talagang nangyayaring kaguluhan involving itong mga POGO operation zone na ito. No? Senator Gatchalian, sang-ayon po ba kayo na tuluyan na nga ipagbawal ang operasyon ng mga POGO dito sa ating bansa? Matagal ko nang sinasabi na i-ban na yung ating matagal ko na sinasabi i-ban na itong mga pogong ito. 2022 pa lang inirekomenda na natin sa ating Pangulo, sa mga kasamahan ho natin sa Senado na dapat i-ban na itong pogo. At ngayon nakikita natin yung karumal-dumal na krimen na ginagawa nila dito sa ating bansa. Talagang walang respeto sa ating batas, walang respeto sa ating bansa at talagang inaabuso nila yung ating sistema. At kung hindi natin pipigilan yan, lalong lalalim yung ugat, lalong lalawak yung kanilang galamay at mas mahihirapan tayong tanggalin yan sa ating bansa. Talagang nakakabahala nga ho talaga. Ang dami ho talagang issues involving itong POGO, sir. Ito, sir, kung nakikinig ho si Mayor Alice Guo, si Guo Huaping, may mensahe ho ba ho kayo sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta? Una sa mga taga-Bamban, naintindihan ko na kung ano yung inyong nararamdaman. In fact, pumunta ako sa Bamban one time para lang makita ko kung ano ba meron ang Bamban na wala ang ibang lugar na dyan po nag-invest yung itong mga Pogo Hub at dyan nagbuhos ng pera itong mga sindikato. At nung pumunta ako, nakita ko maraming mga tarpaulin na sumusuporta kay Mayor Alice Guo. Naintindihan ko dahil nung panahon ng kampanya,
talagang ipinakita ni Alice Go yung kanyang magandang side niya, yung kanyang magandang imahe. Pero sa likod ng magandang imahe na yon ay isang taong araw-araw, ora-oras, segundo-segundo nagsisinungaling. Yung buhay ni Alice Go ay punong-puno ng kasinungalingan. In fact, yan ang buhay niya, magsinungaling. At napakagaling niya magsinungaling. Nakita naman natin yan sa hearing, sa unang hearing, sa pangalawang hearing. Pero napakagaling niya magsinungaling na nakakuha siya ng boto at nanalo siya dyan sa Bamban. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Bamban, wag po tayong maniniwala dahil itong taong to ay napaka-delikado. Delikado para sa Bamban, delikado para sa ating bansa. Dahil ako, naniniwala ako na siya ay inilagay ng mga sindikato dyan sa Bamban para protektahan yung kanilang investment, protektahan yung perang ibinuhos nila sa Bamban. At kay Alice Go naman, dahil ako sigurado ako makakansela yung kanyang birth certificate dahil sa tibay ng ebidensya, sabihin nila kung sino itong mga sindikatong nag-ooperate dito sa ating bansa, yung mga sindikatong nasa likod ng mga Pogo Hub. Dahil ang daming Pogo Hub na nare-raid dito, at ako naniniwala, alam niya rin kung sino-sino itong mga taong ito. Sir, magandang punto ho yan. No? Sulitin na ho namin kayo, Senator Gatchalian. No? Bilang member naman ho nung bilang chairman ho no, ng Basic Education, Arts and Culture Committee sa Senado, ano ho yung reaksyon ninyo sa pag-resign naman ni Vice President Sara Duterte dito bilang kalihim ng DepEd? Ako nangihinayang dahil marami nang naumpisahan si Vice President Sara na magagandang programa tulad ng matatag curriculum, yung pagtanggal ng non-teaching responsibilities ng mga guro natin, yung paglunsad ng mga learning recovery programs. Marami siyang nailunsad. At nakakahinayang dahil itinalaga yung ating Vice President as concurrent DepEd Secretary para dalhin niya yung kanyang political will, no? Dahil Vice President ka. At maganda yung konsepto na yon. At nanghihinayang ako personally. Sir, mayroon po ba kayong mga nasa isip na posibleng ipalit po kay Vice President Sara Duterte? Sinasabi ho ni Senator Cheese Escudero, si Senator Angara ay magandang choice nga po for DepEd Secretary. Ano hong masabi niyo dito? Ako, ang personal recommendation ko ay si Senator Angara, no? Dahil unang-una, matagal niya ng advocacy ang edukasyon. Kung matatandaan natin, ang father niya naging president ng UP at dahil doon ipinagpatuloy niya ang advokasya sa edukasyon. Pangalawa, membro namin siya sa Education Commission. Very active member. At kaya alam niya na yung problema sa edukasyon, alam niya na rin yung solution, at pag siya ay may talagang DepEd Secretary, hit the ground running siya. Alam niya na kung anong gagawin. Pangatlo, yung kanyang education background, walang kaduda-duda dyan at walang debate dahil siya ay nag-graduate sa UP Law, nag-masters sa London School of Economics, nag-masters ulit sa Harvard Universities ng kanyang LLM. So, in terms of academic background, tingin ko hindi tayo magdidebate na nanggaling siya sa mga prestigiyoso at pinakamagagaling na eskwelahan sa buong mundo. And very well said ho, Senator Gatchalian. Sir, maraming salamat ho sa inyong oras at talaga naman hong hanga po ang ating mga kababayan dito sa ginagawa niyo hong trabaho dito sa Senado. Maraming salamat, Attorney Danny. Maraming salamat sa pag-imbita. Thank you. Si Senator Sherwin Gatchalian ang isa sa mga miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Bukas ho ang ating programa, ang usaping legal sa panig naman ho no, ni Mayor Alice Guo. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.